ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, napuna na po natin, todo na po to, no. Hindi ko alam kung election na ba, aga ng election. Parang ano na po, parang ala Cory Dilawan style na ng paninira sa mga Duterte ang ginagawa nitong mga tambaloslos and BBM supporters, no. Napuna ko lang, isang latagan kasi sunod-sunod may pattern na po silang ng paninira, no. Ganito po yung pattern nung panahon ni Cory Aquino. 6 years pong walang ginawa. Wala po tayong maalalang matinding proyekto ni Cory, pero nakasurvive po siya within 6 years dahil po siniraan si Marcos, yung tatay na Marcos, no? Yan po mga paglilingkod natin kung paano po yan. Kapit lang po kayo, ipapaliwanag po natin yan dito sa vlog natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, gulat na gulat ako. hindi ko talaga akalain na hindi kaya mga dilawan na rin pati yung nagha-handle ng anong tawag dito, yung PR nito ni BBM at ni Tambaloslos, kasi same pattern kung paano po manira yung mga dilawan sa panahon ni Cory, panahon ni Pinoy at panahon po ni Pangulong Duterte. Ganon din po, no, walang puknat, walang humpay, no. Sabi ko nga, malakori dilawan na ang ang estilo, no, yung lahat ng aspeto palalabasin nila na masama. Kasi sa totoo lang po, yung mga umabot po sa Marcos Sr., napakarami po na paggawa. Pero lahat po yan nasiraan po ng dilawan administrasyon ni Cory. Walang ginawa si Cory pero mas okay pa sa mga tao dahil nasiraan. Ang pagkakaiba lang, may mga vlogger na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Hindi nyo po mapapaikot yung mga tao Sama-sama lang po yung mga dilawan, yung sila Cory, no? Tapos dilawan, tapos yung media. Sama-sama pong siniraan yung tatay ni Pangulong Marcos. Ngayon naman po, ng panahon ni Pangulong Marcos, ganun din po, no? Media, tambaloslos, BBM supporters, sama-sama yung sinisiraan yung nagdaang Pangulo, si Pangulong Duterte. Bakit po? Para wala man kayong magawa, patas-patas lang. No? Napanood na namin yung style na ganyan Si Pangulong Duterte, buhat po ng umupo, lahat ng problema nilutas. Yung kaya niyan lutasin. Ito po, etong kasalukuyang administrasyon, tignan nyo po yung trend. Lahat ng nakikita nilang problema, kaninong problema? Hindi problema ng kasalukuyang gobyerno. Problema yan na panahon pa ni Duterte. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa panahon ni Duterte, kinasa, plinano, inaprobahan, pati hinanapan na magpupundo yung Mindanao Railways. Sa panahon po ngayon, hindi nila tinuloy. Pero pag tinatanong mo sila, nasa na ano na mangyayari sa Mindanao Railways? Sa Mindanao yung mga sa Mindanao, meron na. Meron na akong nababasa sa Facebook. Ano na nangyari? Mamaya po ay mga taga-Facebook, mamaya po basahan ng mga pagkatapos pagkatapos ng ating topic. Pag sila po magpapaliwanag ano na nangyari doon sa Mindanao Railways. Ayaw namin sa China kasi ang China, kasi hodang China kasi kaban yan ng tao, nananakop yan. Pucha. Si Duterte kasi pro-China yan, kaya sa China lumapit yan.
Eh, ano pong alternative nyo? Nakatiwangwang. Binanatan lang si Pangulong Duterte tsaka si Sara Duterte na pro-China kasi. Alam niyo po, 6 years natin kaibigan ng China. Walang nag-akusa noon. Sa lahat na nag-aakusa na yan, walang nag-akusa noon na pro-China si Duterte. Friends to all, enemies to none tayo noon eh. Ngayon, biglang-bigla, no? Masamang tao na si Duterte kasi nag-pro-China siya. Unang paninira yun. Yan ang kauna-unahang paninira eh. Okay. Ano? Ano yung mic? Kainin mo nga. Ganun ba? Sige. Kala ko kung ano eh. Kainin mo nga uli mic mo. Sige. Ayan. Ayan ang gusto mo. Okay, punta po tayo. Balikan po natin, no? Ikalawa po, eto na po yung ano, yung war on drugs. 'Di ba? Sinisiraan na naman nila na pwede naman daw palang mag-war on drugs ngayon. Napakalawak po kasi ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ngayon daw, pwede naman daw mag-war on drugs nang walang nanlalaban. Di ba? Siniraan na naman yung war on drugs ni Pangulo. Lahat po ng mga sikat na ginawa ni Pangulo. Okay, nagdeklara po ng wala na raw pong active na guerrilla front. No? Hindi po ni-recognize yung NTF-ELCAC at saka yung ito ay sinimulan ni Pangulong Duterte. Hindi po ni-recognize na yung mananalo na tayo sa mga kababayan nating naligaw ng landas. Pero hindi po nire-recognize yung trabaho ni Pangulong Duterte. Nakita na po natin yan. Sa transport problem, 2024 po ngayon. Natapos na po yung termino ni Pangulong Duterte 2022. May problema po sila sa modernization ng jeep. Umaangal tong mga jeepney drivers. Tanong nyo po kung sino sinisisi nila. 2024 na ngayon ha. Sinisisi po nila sa problema ng jeepney modernization. Hulaan nyo po kung sino. Si Duterte pa rin. Ibig ko sabihin. Okay. Nung kayo po namamalansya, nung kayo po nangangampanya, wala po akong narinig na pag nanalo ako, kayong mga supporter, kayo yung nagsasalita nito. Narinig nyo ba yung Pangulo ng Pilipinas noon, nung siya'y nangangampanya, na pag nanalo siya, lahat ng problema dumating isisisi ko sa nakaraang gobyerno? Wala namang ganun eh. Di po ba? Kasi kung yan ang sasabihin niya, baka hindi makipag-partner sa kanya si Sara Duterte. Ikalawa, sino boboto sa tao na walang balak gawin kundi sisihin lang yung nagdaang presidente? Eto po, ngayon po pagbukas ko, wala pong kaabog-abog. Alam niyo po kung ano bumulaga sa akin? Panay paninira kay Mark Villar. Bakit sinisiraan si Mark Villar? Ano bang ginawa? Si Mark Villar ay miyembro ng Comité de Silencio. hindi po kumikiba. Ito real talk tayo. Hindi po kumikibo si Mark Villar. Walang involved na kontrobersya. Hindi po siya napapasok sa news. Pagtingin ko ngayon sa X na dating Twitter, yung maganda topic natin, nawawala-wala. Yung ate. Okay. Ito po halimbawa. Oo nga eh. Sabi po, let me remind you of the specifics. Nagka-amnesia ka ata.
Twitter. Ito po yung mga sinabi raw ni Mark Villar. It is problem we can solve in 2 to 3 years and I'm not being too ambitious. Ito po yung sinasabi ni Villar, yung ano po, nung 2016, yung problema po sa traffic. April 30, 2021, by 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within 20 to 30 minutes time frame. Okay. June 11, 2021, the EDSA decongestion program is in full swing. By 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. December 23, 2022, hindi ko naman sinasabi na kayang tapusin yung traffic sa yung YouTube. Nagkakaproblema po sila talaga. Nagpasabi po yung YouTube eh. Hindi po sa connection natin, no? In fairness. Okay. I-real talk po natin. Bakit po biglang-bigla topic po si Mark Villar ngayon? 'Di ba? Gusto po nilang palabasin na walang na-resolve si Mark Villar na at hindi lang po isa yan. Basahin po natin. Ito po, si ano po to, yung binasa ko kanina, yan po ay nagngangalang The Pearl Lover. Yan, The Pearl Lover. Ito naman po si Wawain. Ayan. Si Wawain. Budol ka, Mark Villar. Ayan o, wag mong gaguhin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ano raw yung sinabi ni Mark Villar noon? By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame, Mark Villar. Okay. Ano pa po? Bruce Willis Rebillame. Kumusta kaya itong damo na si Mark Villar na palpak na DPWH Secretary? Wala pong meron po ba nangyari ngayon kay Mark Villar na pulmalpak? Bakit? Ngayon po nila sinasabi to, January. Okay. Nung si Mark Villar po ang secretary ng DPWH, panay po puri natin kasi maya't maya may mga binubuk sa mga highway, no? Pero ngayong panahon na ni Marcos, tinitira nila si Villar. Okay, asan pa? Natupad ba ni Mark? Ito naman si Levy Wong. Natupad ba ni Mark Villar yung pangako niya by 2022 na hindi na traffic sa EDSA? Oops! Mark Villar left the group. Yan. Ito pa, Mac B. Lemos. Politiko dating ni Mark Villar sa simula nangangako, pag sumablay may handang palusot. Mark Villar left the group, sabi naman ni Zambi. Saan si Mark Villar? Okay. Magugulat po kayo, no? Bakit po panay Mark Villar ngayong January 2024? Bakit nyo po hinahanap si Mark Villar? May traffic po ba? Traffic po ba sa EDSA ngayon? Okay, ito po mag-real token po tayo. Ako, ang tansya ko dyan, sinisira nila si Mark Villar kasi tagumpay po yung build. Hindi nyo po masisiraan ng tokis si Mark Villar. Sinisira po nila lahat eh. Build. Malalaking proyekto. Po. Siniraan po nila yung pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte. Brinand po ang mga Duterte na pro-China. Wala po ako nakikitang masama. Wala po ako nakikita na isinuko ni Pangulong Duterte kapiraso, 1 inch ng ating teritoryo, wala po nakuha ang China nung panahon ni Pangulong Duterte. So kung totoong pro-China si Pangulong Duterte, dapat napamigay na niya. Baliktad niya eh. Kung sino po yung mga nakarugtong po yan dito sa build na pinagmamalaki nating lahat. Kada meron silang, di ba? Bakit ngayon lang? Okay, yan nga yung question eh, di ba?
Bakit ngayon nyo lang tinitira si Mark Villar? Kasi nga, kung bakit ngayon lang nila tinitira si Mark Villar, gusto nilang i-project na palpak yung build, build, build. Ito pong sinasabi nila sa EDSA, real talk po, wala naman sinabi na mawawalan ng traffic sa EDSA. Ang linaw po ng kinukote nila. Oh. The EDSA decongestion program is in full swing. Ang sabi ni Mark Villar, by 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. Ano po yung proyekto ni Pangulong Duterte? EDSA po ba? Hindi. Doon mismo sa pinapakita nila na sinabi ni Mark Villar, EDSA decongestion. Ano po ibig sabihin ng EDSA decongestion? Hindi na padadaanin sa EDSA yung mga kalsada. Dati kasi, kalsada, mga sasakyan. Dati EDSA lang po ang dinadaanan. Parang galing ka sa norte, pupunta ka sa mga Cavite, Batangas, etc. Dadaan ka lang sa EDSA. North Superhighway, papunta. Nagkatotoo po yan. Kami po hindi na dumadaan sa EDSA. Nakakarating po kami, pagpupunta po kami ng Tagaytay, mula po rito sa Bulacan. Ang project, EDSA decongestion. Hindi EDSA mawawala ng traffic sa EDSA. Traffic pa rin sa EDSA pero meron ka ng alternative way. Kung ayaw mong matraffic, pwede kang hindi dumaan sa EDSA. Yan yung mga skyway. Yan yung pinag-connect-connecta yung north and south. Hindi nyo po masisiraan ang mga tauhan ni Pangulong Duterte ng tokis-tokis lang dahil ang mga proyekto ni Pangulong Duterte sa Build, Build, Build ay totoo. Bakit nyo po sinisiraan? Bakit parang dilawan kayo? Alam ko na kung saan patungo yan. Yung ganyang estilo. Dahil hindi nyo kayang tapatan. Hindi nyo na ituloy yung build, build, build. Sisiraan nyo na lang. Tama yun. May mali siya. Bakit ngayon nyo lang tinitira? Samantalang nung binuksan po yung Skyway, saksi po kayo. Naka-live po ako nung dumadaan sa Skyway. Yung sinasabi ni Villar na minuto, nagkatotoo po yun. Hindi ka dadaan sa EDSA. Ang bobo naman ng mga to. Hindi po sinabi na mawawalan ng traffic sa EDSA. Ano po ba ibig sabihin ng EDSA decongestion? Tatanggalan ng mga magkakaroon ng mga alternative ways, hindi na lang po EDSA ngayon. Kayo po magpapatunay yung mga nakadaan sa EDSA, sa Skyway. Ako po, nako, hindi nyo ako maluloko. Ibang-iba po yung daanan namin ngayon. Hindi ka na pupunta ng Balintawak eh. Alam niyo po ba, sa Balintawak, bottleneck po yan. No? Diyan po talaga yung papasok ka ng Balintawak. Yan na yan lahat. Wala pong ibang daanan. Dahil po kala Duterte, pupunta ka ng Intramuros, may ibang way na. Pupunta ka ng North, ng South, may ibang way na. Grabe po. Napakaganda po ng proyekto ni Pangulong Duterte na build, build, build. Huwag nyo pong siraan. Wala pong maniniwala sa inyo. Grabe oh. Nagtaka ako eh. 8 hours ago. Binugbog tayo ng Villar. Ano ba nangyari kay Villar? Nagmalaki ba siya? Kinakailangan po nilang siraan yung build, build, build. Kasi hindi po nila mapapantayan. Hindi na po nila madudugtungan yung build, build, build. Siraan na lang. Di ba ganun si Cory? Wala kaming mapapatayo na katulad ng mga pinatayo ni Pangulong Marcos. Wala kaming magiging San Juanico Bridge. Wala kaming magiging cultural center. Wala kami lahat. Wala kaming mga dam na may papatayo. Siraan na lang namin. Parang awa nyo naman. No? Wala, sinisira ninyo hindi si Pangulong Duterte.
Natanim na sa utak namin, nasa puso na namin eh. Pinaka-popular na nagretirong presidente o natapos ang panunungkulan. Hindi nyo na po mabubura yan. Ang popularity. Hindi nyo po masisiraan. Inuunti-unti nyo lahat, oh. Lahat ng problema, tinuturo nyo kay Pangulong Duterte. Dilaw na dilaw po. Kayo po, dati kaming ka-unit team nyo, kayong Marcos administration, kung ang nag-handle sa mga PR nyo ngayon ay mga dilawan na, hindi po yan nanalo. Dekada kayo mismo, Pangulong Marcos, yung pamilya ninyo, dekadang siniraan ng mga dilawan, pero nakabalik kayo sa Malacanang. Ibig nyo sabihin, sisiraan nyo lang yung mga Duterte, hindi naman nanalo si Sara? Imposible. Nangyari na sa inyo yan. Okay. Punta po tayo sa ibang mga topic. Bukod kay Mark Villar. Yun lang po yun. Ganun lang po kasimple yun. Bakit po ngayon, 2024 na, bakit po hindi nung panahon ni Villar siya siniraan? Kasi nga, wala. Kaya nga ang build better more nila, pabahay. Ang build better more nila, housing, 1 million a year. Eh putya, yung ina-inaugurate, ilang daan lang yun, wala pa pong 1,000. Tandaan nyo po, yung kanila pong purpose ng Build Better More, nakasusi po yan sa pabahay na 1 million a year. Talagang nganganga na po tayo pag natupad po. Pag natupad po yung 1 million a year, nakanganga na tayo lahat sa paghanga kay Pangulong Marcos. Pero dahil at ang mga pronouncement noon talaga, April 2023, 1.2 million housing ngayon itatayo 2023. Pagdating ng July, 100,000 makakapagtayo hanggang 2024. 2 taon, 100,000, target pa lang yun. Ngayon, best president na. Ilan daan lang yung in-inaugurate sa Cavite. Best president na nila i-project. Wala pong amount ng projection na makakatapat na mga ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya hindi po pwede nasisiraan. Okay. Ito po, tuloy-tuloy po, 'di ba? Pasensya na kayo ha. Hindi natin kontrolado yung bumabalik naman ako, no? Okay. Pasensya na lang kayo kasi nung nakaraang araw, nung nagkaganyan tayo, nag-sorry yung YouTube na talagang raw. Ito po, sabi po nitong ni Rainbow Fighter, this is what you want as president. Puro shortage ang achievement. Ano yung sinasabing shortage? DepEd Secretary Sara Duterte, 1-year achievement. Noong daw 2022, ang shortage ng classroom ay 40,000. Lumobo daw to nung panahon ni Sara Duterte, 159,000 na raw po. Alam nyo, simple lang po yan eh. Gusto nyo mawala tayo ng backlog? Ponduhan nyo, hindi po mang nanggagaling kay Sara Duterte, hindi po pwedeng maghagilap si Sara Duterte ng pondo dyan. Wala pong sariling pondo si Sara Duterte. Ipansisira nyo yan kay Sara Duterte. Kasiraan po yan ng administrasyon, hindi po ni Sara Duterte. Yung classroom po, pinupondohan. Eh po siya, 125 million lang nga. Para hindi ma-recruit ng mga NPA yung mga estudyante, pumapalag na kayo. Classroom pa, billion-billion po yan. Pinag-uusapan natin na budget ni confidential fund, siniraan nyo na nga eh. 125 million lang yun. Ito po, billion po to. Classroom, 100. Tignan mo yung logic nila. Noong 2022 daw, 40,000 ang kakulangan. Noong 2023, 159,000 ang kakulangan. Isisisi nyo kay Duterte yan? Hindi po dapat sinisisi yan kay Duterte. Yan po pag-aaral nila eh. Dumadami po ang mga kabataang estudyante nag-aaral. Alam niyo po kung bakit lumobo yan? Nung pandemya,
nagsara po yung mga private school, na-enroll po sila lahat sa public. Alam ko po yan eh. May ideya po ako. Kasi ganun din eh. Sa isip ng mga, wala rin mga trabaho yung mga nagpa-private dati. 'Di ba? Na-realize nila na wala namang pagkakaiba yung public tsaka private. Ang dami pong lumipat sa public. Marami pong private school yung nagsara. Kaya lumubo po yung estudyante sa public. Tapos ang kwenta po niyan, dati 50:1 classroom, pinagkakasya. Ngayon po, sa kwenta po yan na ideal, 25 per classroom. Nagagawa naman po ng paraan niya ng DepEd, no? Pero kung gusto nyo po na lahat ng bata nakaupo, gusto nyo po wala nang shifting, pondohan nyo. DepEd secretary lang yan eh. Hindi naman taga-pondo yan eh. 'Di ba? Okay. Tingin pa tayo ng iba pa. Ano yan? Noong 2022, 40,000 lang. Inuwi ni Sara Duterte yung mga classroom. Binuwag niya yung mga classroom. Mga engot ang puta. Mga tatanga-tanga. Kaya kaya hindi nyo na papataas yung ano ni Tambi. Hindi nyo na papataas yung approval rating, yung okay, eto pa isa. Sabi raw po ni PBBM, Bongbong says there are now 0 active NPA guerrilla fronts in the country. So now we can abolish and defund the dog show called NTF-ELCAC. Kita nyo kalokohan? Kaya nga naging matagumpay yung paglaban natin dahil sa NTF-ELCAC. Eto, dilawan to, si Pingping will tweet. Dati pa yan natin tinitira, dilawan yan. I-abolish na raw yung NTF-ELCAC, total, 0 ano na. Yan nga yung dahilan kung bakit naging 0. Gusto nyo ba bumalik? Wala talagang logic yung mga dilawan. Alam nyo po ba nangyari ngayon? Patuloy po sila sa pagpapakalat na si Lenny may activity ngayon eh. Lundag Pilipinas yata tawag eh. Hindi na po nako po, mga bobo po yung mga ano nila. Yung mga araw-araw na narito. Ito talaga, wala na kasing bobo to at wala nang kasing dilaw. Naalala niyo po ba ang kampanya ni Cory laban sa mga Marcos? Utang, di ba? Kaya sigurado kung dilaw na nagpapatakbo sa kanila eh. Ito po, Duterte leaves 6.8 trillion fresh debts to Marcos. 6.8 trillion daw po yung yung iiwan ni Duterte kay Marcos. Dilaw na dilaw, di ba? Okay. Ito po, ang sabi ni Winwin Eklabu. The DDS considers PRRD to be the best president, yet he left President Marcos with a total of 6.8 trillion fresh debt. How much did he pay for his obligation, DDS? Tindi, no? Yan pong namumblema sa utang, dilaw lang po yan. As much as possible, PBBM avoids making loans which led to the creation of Maharlika Investment Fund. Okay. Ang katotohanan, Eklabu, dahil bobo ka, no? Papaliwanag ko sa iyo. Marami na pong utang ngayon si Pangulong Marcos. Ang kaibahan ni Pangulong Duterte, may build, may pandemya, kaya lumobo yung utang. Ngayon, pag walang naipakitang build better more, at walang pandemya, at lumobo ang utang, doon kayo magpaliwanag. Kasi ang dali lang namin ipaliwanag eh. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, wala po naghahanap sa napuntay utang. Bakit po? Ang mga proyekto ni Pangulong Duterte nakikita, nararamdaman, at higit sa lahat, naaamoy. Ang lalaki po talaga, pero biro. Ngayon lang po ako nakarinig na pwede mo palang hugasan yung mga tubig sa Manila Bay.
hinuhugasan pala ang tubig para luminis. Ngayon ko lang narinig na ipinasara yung Boracay na malakas pagkakitaan ng turismo para nung binuksan, mas malaki po ang turistang pumupunta. Grabe po. Ang political will. Wala pong nakaisip na na linisin mo yung Boracay muna. Isara ng ilang buwan. Nagkukwento po yung mga taga Boracay, ini-interview ko po eh. Ano nangyari nung naka-lockdown? Nauna sila sa lockdown eh. Sagana po sila. Buhay na buhay sila. Hinahanap-hanap nila yung ni-lockdown sila dahil bumuo sa kanila yung ayuda. Mas marami pang ayuda nung lockdown sila dahil nilinis yung Boracay kaysa ayuda dahil nagkaroon ng pandemya. Real talk yan. Kaya wala nagraraling taga Boracay nung sinara yung Boracay. Siya lang po yung may political will na isara yan. Walang nakapalag na mga kumikita dyan. Kinuwento ng mga taga Boracay nung naroon ako, putya, dati daw sakop na ng mga hotel yung wala nang beach nun. Halos sakop na nila yung mga beach kasi may mga inuman pa rin mismo sa mga beach, may mga lamesa pa sila. Pinalinis ni Pangulong Duterte yun. Kaya may pera ka't wala, mayaman ka, mahirap ka, pare-pareho kayong nasa beach. Eh noon, syempre, kung may pang-inom ka sa bar, di ba? Etc. etc. Hindi nyo po kayang siraan ang mabuting ginawa ng mga katulad niyan, no? Mga utang-utang. Bawal po bang mangutang? Hindi siguro nakapag-aral ng economics to si Winwin Eklabu. Mukhang bata pa to eh. Alam mo, Brad, kung bugok ka sa politika, huwag ka na magpolitika. Lahat po ng mga negosyante, kahit si Ramon Ang yan, yung may-ari ng SMC, San Miguel Corporation, kahit po yung mga SM owners, nangungutang po yan. Sa tingin nyo ba yung pinagpatayo ng San Miguel Corporation na ganito lang simple lang po to sa mga negosyante bilyonaryo si Ramon Ang dahil sa San Miguel Corporation. Alam niyo na yung mga San Miguel Corporation, San Miguel Beer, Magnolia, Pure Foods, etc. Ibig nyo sabihin, magpapatayo siya ng Skyway. Kanila yan eh. Ibig nyo sabihin, pag yung ipampapatayo nila, kukunin nila sa puhunan nila sa beer, kukunin nila sa puhunan nila sa mga Magnolia, sa mga Pure Foods hotdog. Hindi. Inutang nila yan. At sila, ang garantiya nun, ito yung kasunduan namin ng gobyerno eh. Pag natapos namin yan, maniningil kami ng toll. Dami nagpapautang kay Ramon Ang. Nagawa yung Skyway. Nangungulekta sila ng toll. Yung pambayad nila sa utang, galing na rin sa kolekta nila, tubo pa yung iba. Tubo ng tubo. Ganun po magnegosyo. Kinakailangan mong mangutang, wala kang puhunan, inutang mo, kumikita yung puhunan mo, parang laway lang. Namuhunan si Pangulong Duterte dyan sa mga sa mga kaya po lahat nag-i-invest, lahat po ng mga bansa, ang basic po para umunlad, walang umunlad na bansa na hindi nag-invest sa infrastructure. Wala pong maunlad na bansa na yung kalsada nila ay bato-bato. O yung lupa ang kalsada, wala po. Investment po yung infrastructure. At nakita po nila ang sigla. Nung panahon ni Duterte, kaya po yung direct foreign investment, ayon po sa Central Bank, mas malaki nung panahon ni Duterte kaysa ngayon na umiikot si Pangulong Marcos.
Mas malaki pa rin yung kay Duterte na nariyan lang sa Malacanang at sa Davao, palit-palitan lang. Wala tayong magagawa eh. Ngayon, para nyo po mapatampok o yung kahit wala kayong gawin, total palpak naman si Mark Villar. Kahit wala kayong gawin, total palpak naman yung build. Ganun po yun. Inihahanda tayo kung sakaling hindi na nila masundan yung build. Na-realize na ngayon ng mga tao, hindi pala ipinangako lang yan, magkakaroon ng pondo. Hindi po. Wino-work out mo yan sa pamamagitan ng yung diplomatic relationship. Pakikipagdiplomasya. Ipapakita mo sa mundo na tahimik ang Pilipinas, bati kami ng China. Anytime hindi magkakaroon ng gulo. Ngayon, ano po nangyari? Nanalo yung Taiwan. Nanalo yung pro-independent na presidente ng Taiwan. Narinig ng buong mundo, nagdala rito. Balita po sa mga international news. Nagdala yung US dito sa Pilipinas ng mga langis, mga gasolina. Isa lang yung iniisip nila, putya, naghahanda na tong US. At sa Pilipinas, nakalagak yung mga sino mag-invest dito? Kung anytime parang madadamay tayo. Para lang ha. Yan po yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi po lahat nadadaan sa pro-China ka. Dapat lumalaban tayo. Dapat. Kaya nga tawag diplomatic relationship eh. Di ba? Mas gusto ng mga investors yung kaibigan mo yung mga malalakas na bansa kaysa nakikipagtalo ka. Yan po ang ating topic para sa araw na to. Pwede na po kayong mag-komento. Pwede na po kayong magpakape. Pakape agad. Pwede po kayong magtanong. Pwede po kayong mag-komento. Pwede po kayong mag-likes.